Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Yes, Brian. Excited na sagot niya sa tawag ni Brian. Sabay layo sa grupo para hindi marinig ng mga ito ang sinasabi niya. Tunay na natuwa siya nang marinig ang tinig ng lalaki. Sinong Brian yun? Narinig niyang tanong ni Vincent kay Liz from afar. Bagong friend niya. Ha, nako, paano na si Simon? Lumayo pa siya ng bahagya para hindi ma-overhear ang usapan ng mga kaibigan. Kung kaya't hindi na niya narinig ang sagot ni Liz kay Vincent. Anong oras ka uuwi? Si Brian uli. Baka magabihan ako ngayon. Na-invite kasi ako ng mga friends ko na manood ng practice ngayong hapon. Bakit? Akala ko pa naman pwede kong i-request na agahan mo ang pag-connect sa internet. I'm sorry Brian. Kasubuan ito. So, mga anong oras tayo mag-o-online? Mga 11 siguro ng gabi. Wow, ang tagal. Bakit kasi manunood ka pa? Tumingin muna siya kay Vincent at saka tumalikod. Ayaw niyang iparinig rito ang sagot niya. Nahihiya kasi ako sa boyfriend ng friend ko. Nag-i-invite na manood daw ako ng game nila. Ang tagal ko na kasing hindi nakikijoin sa kanila sa panunood. Lagi ka bang nanonood ng practice nila dati? Oo. Bakit ka tumigil? Mula nang maging online friends tayo. Talaga? You mean, dahil sa akin? Hoy, hindi ah. Dati naman akong mahilig makipag-chat. Natigil lang noong lagi na akong nakikinod sa practice. Has, ayaw pang aminin na ako ang dahilan. Hoy, hindi ah. Nakita niyang sumenyas na sa kanya si Liz. Tinatawag na siya nito. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Nagsasayang ka na naman ng load. Sabi na sa iyo na nakalain ako. Kahit na buong maghapon tayo mag-usap, hindi makakat ang linya ko. Kahit na, mamaya na tayo mag-usap sa online. Paalis na kami ng friends ko. Sige, bye. Enjoy sa panonood. Habang nagpapalam sila ay namataan niya si Simon na parating at tila may kausap rin sa cellphone. Bye. Nakangiting wika niya. Kasabay ng pag-end ng call ni Brian ay siya ring off ni Simon ang cellphone nito. Pero hindi niya binigyan ng pansin iyon. Ang tanging nakaratol sa kanya ay ang presensya nito. Actually ay napapangiti siya sa tuwa kahit na hindi naman niya kaharap si Brian. Ngiting hindi naalis sa mukha niya maging nang magbalik siya sa kinaroroonan ni Liz. Mukhang importante ang taong kausap mo ah. Sita ni Vincent. That's a new friend. And Brian is his name. Bakit ninyo alam? Ano ka ba? Narinig ka nila kanina nang may hello ka kay Brian no? Wika ni Chrissy. Who is Brian? Tinig ni Simon iyon na na-overheard yata ang kanilang usapan. Bagong friend ni JK. Bagong friend lalaki ba? Yeah, lalaki. Bakit parang nalungkot ka yata? Tirong sabi ni Donald. Of course not. Buti manunood siya ng game ngayon. Baling nito kay Liz. Para sa kanya ang tanong. Pero kay Liz nito ibinato. Oo Simon. Sasama siya sa amin ngayon. Dapat lang naman dahil lagi na siyang absent sa grupo. Sa Sunday, sasama ba siya sa Araneta? Sasama ako Simon. Siyempre, bilang suporta sa inyong lahat. That's nice. Bakit kaya hindi mo isama si Brian para mamit naman namin siya? Wika ni Simon. Ngayon ay siya na ang direktang tinatanong nito. Not now. Maybe later. Siya siguro ang dahilan kung bakit hindi ka na nakakanood ng practice ano. Oh yes, isang malaking dahilan rin ay ang pakikipag-chat ko with Brian. Regular na kasi kaming nag-uusap through internet. And I am enjoying it. Prangkang sagot niya rito. Is he nice? Of course. Tatagal ba akong makipag-chat sa kanya kung hindi? Alam mo JK, nami-miss ka na talaga nila. Nagtatanong nga silang lagi kung bakit daw hindi ka nasama-sama sa amin. Saad ni Chrissy, wala namang big reason. Actually, gusto lang talagang umuwi ng maaga at nang makatulog ako. 10 o'clock kasi kami nag-o-online ni Brian. At least, nakapahinga na ako at pwede nang lumaban ng puyatan. Well, I am happy for you. Mukhang nagkakasundo na kayo ng Brian na yan. Kami rin, magiging happy kami kung talagang kayo na ng Brian na yan. Sang-ayon ni Aisha.
Teka, bakit bigla na lang kayong nagkaisa? Akala ko ba, dapat ay mag-ingat ako dahil hindi ko pa siya nakikita o nakikilala ng lubusan. Para kasing may nagbubulong sa amin na he is a good guy at seryoso siya sa iyo. Napakunot ang noo niya. Ang labo naman ng sagot ni Liz. Parang hindi niya magets. Anyway, hindi naman problema ng mga ito si Brian. Definitely, siya lang ang concerned dito. We better be going guys. Mag-aalas 5 na. Tawag pansin ni Ryan. Noon lang sila nagsikilos patungong gym. Kapansin-pansin na lumayo sa kanya si Simon. Sila ni Chrissy ang magkadikit samantalang kadikit naman nina Aisha at Liz ang mga nobyo. Medyo naasar siya kay Simon. Kasi, parang inisnob naman siya ngayon. Tingnan mo naman ang asal ng lalaking ito. Paano naman akong maniniwalang magiging seryoso ito sa akin? Hay nako, tama lang talaga na huwag kitang pansinin. Pero sabi lang niya na hindi na niya papansinin si Simon. Naririto at habang nakaupo siya ngayon at nanonood ng practice ng mga ito ay hindi niya inaalis ang tingin kay Simon. Nagagawa niya ngayong titigan ito ng matagal. Macho ito, chest out and stomach in. Moreno ang kulay. May manipis na bigot na marahil ay isang asset nito kung kaya't type na type ito ng mga girls. At ang legs nito, ang ganda ng hubog. Makatawag pansin talaga ang kabuuan nito. At ang dibdib, ang lapad. Nai-imagine niya ang sarili na nakakulong sa mga bisig nito habang nakahimlay ang kanyang ulo sa dibdib nito. Heaven siguro ang pakiramdam, lalo na siguro kung habang yakap ka nito ay hinahalikan ka. Napapikit siya sa layo ng lipad na inabot ng kanyang imahinasyon. My goodness JK, you must be out of your mind. Para kang sabik sa lalaki niyan Kausap niya sa sarili. No, hindi ito maaari. Hindi maaaring mangyari na magugustuhan kita Simon de la Torre. Wala akong planong mag-iiyak at magselos dahil sa dami ng babae mo. Natapos ang game, na ang isipan niya ay nakapokus kay Simon. Inis na inis siya sa kanyang sarili. Bakit nakita lang niya ang lalaking ito at nagawa na kaagad dominahin ang isip niya? Anong meron ang unggoy na ito at nagawa nitong mamanipola ang kanyang sistema? Ngayon ay pinagkakaguluhan na naman ng mga kababaihan ang mga players. Kabilang na si Simon at nakita niyang pinaghahalikan pa ito ng mga babae. At hindi siya natutuwa. Actually, gusto niyang pagsasabunutang isa-isa ang mga babaeng nakapaligid kay Simon. Wala siyang pakialam sa mga babaeng nakapaligid kina Vincent, Ryan at Donald. Doon lang siya asar sa mga babaeng nakapulupot kay Simon. Nang lingunin niya sina Aisha at Liz, kampanteng-kampante lang ang mga ito. Mukhang mga hindi naman nagseselos. Teka, overreacting naman yata siya. Itong mga tunay na girlfriends ng players like Vincent and Ryan ay relax na relax samantalang siya na hindi naman autorisadong magselos ay siya pa yata nang nagngingit-ngit. Kakahiya yata itong inaasal ko Bakit naman ako magagalit doon sa mga babaeng nakapalibot kay Simon? Pero sa totoo lang, gusto ko na silang ipagtutulak palayo kay Simon. Heto ngayon ang problema. Puro dekotse ang magkakaibigang sina Vincent, Ryan, Simon at Donald. Nagkakayayaan pang kumain. Lagi namang nauuwi sa kainan ang bawat panood nila ng game. Kaya lang, this time ay may kasama silang ibang mga babae. Pawang mga babae ni Simon. Ang hinala niya ay nagkabistuhan yata ang dalawa sa mga ka-MU nito at ngayon ay pareho nitong kasama sa kotse. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na naman siya natutuwa kay Simon. Babaero, pilangerong playboy, sa isip niya, sa totoo lang, tila gustong. Sumabog ng dibdib niya sa inis kay Simon. Imagine, ang lakas ng loob nitong ipagsabi na may feelings daw para sa kanya tapos ganito ang ginagawa. Buti na lang at hindi siya napaapekto at nagpapabola sa kulukutoy na ito. Kung nagkataon ay isa pa siya sa mga babae nito nasasakit ang ulo. Heto nga at hindi naman niya ito boyfriend ay namimigat na ang dibdib niya. Ano pa kaya kung nagpakagaga siyang i-entertain ang paghangang nararamdaman niya para rito? Iyon naman ang totoo, walang alam ang tatlong friends niya na attracted siya kay Simon. Sino ba naman ang hindi? Ulag na lang ang babaeng hindi magkakagusto rito. Kaya lang, talagang nire-repress niya ang nararamdaman. Mahirap yatang umiyak at magselos.
Kaya ng nararamdaman niya ngayon. Nagngingit-ngit siya sa nakikita ngayon na napapagitnaan ito ng dalawang babae habang kumakain sila sa isang restaurant sa Thomas Morato. At ang lapad pa ng ngiti ng Judas, parang nagmamalaki pa na ipakita sa kanya na dala-dalawa ang babae nito. Para bang gusto pang ipamuka sa kanya na siya ang mawawalan kung dadagmahin niya ito. Ang sarap batuhin ng ketchup. Aniya sa sarili habang nakatingin sa bote ng ketchup sa kanyang harapan. Sising-sisi siya na nakasama-sama pa siya sa lakad na ito. Sana ay pinatigasan na lamang niya ang hindi panonood ng game. Nag-e-enjoy na sana siya ngayon sa pakikipag-chat kay Brian. Ewan niya kung may nakakapuna sa mukha niya ng mga sandaling iyon. Gusto nga niyang tumayo at tingnan lang sandali sa harap ng salamin ang mukha niya. Baka mukha na siyang nilukot na papel sa ngit-ngit. Siya nga pala Jacqueline, meet Sully and Mitzi, mga girlfriends ko. Nagmamalaking pagpapakilala nito sa kanya. Ang lakas ng loob ng Judas. Pagkabuwisit-buwisit ng lalaking ito at nakuha pang ipakilala sa akin ang mga bruhildang ito na puro naman mukhang ewan. Kung maaga-aga pa nga lang ay baka nagpaalam na siya at umuwi na. Maya-maya ay nagpaalam saglit si Simon. Pupunta raw ito sa comfort room sandali. Pag-alis nito ay siya namang tunog ng cellphone niya. Si Brian ang tumawag. Nasa bahay ka na ba? No, not yet. Sorry. Baka hindi na tayo makapag-chat for tonight. Gabi na. It's okay. Basta mag-online na lang tayo kahit na sandali lang. Oh, sige. Kung iyan ang gusto mo. Ingat ka and enjoy. Ingat ka rin. Matapos silang nag-usap ni Brian ay saka lang lumabas si Simon ng comfort room. Nang hinayang siya na hindi narinig ni Simon ang pag-uusap nila ni Brian nang sa gayon ay maipamuka niya rito na may admirer rin naman siya no.